Accordingly, 25 units po yung naka-junk. Hindi na nag-ooperate since pandemic time. Nakita po ninyo sa mga ebidensya natin, ilan pa lang Mr. Chair ang inikutan ko, ang dami nang naka-junk. Nagsisimula pa lang tayo, ang dami na po nating basura, Mr. Chair. Very alarming ito, Mr. Chair. Kahapon po, nag-validate ako para maipakita po yung problema. If I may, Mr. Chair, pakita ko lang po yung ilang pictures. Mr. Chair. Mr. Chair, yan po yung picture sa Parañaque. At na-validate po natin yan na totoo po ang sabi ng LTFRB, yan po ay pumarada ng pandemic. Ang hindi lang man po sinabi ng LTFRB, until now, andyan pa rin po at naka-junk. At according to personnel of concern, I do not know kung corporation or cooperativa, out of 38, 25, 10 na lamang po ang nabiyahe dyan. Sa Parañaque po yan. Next please. Kagabi po, nag-verify po ako, nag-validate Mr. Chair. At yan po ay hindi nakaparada, talagang naka-junk po yan, may problema yan. Sa Montalban po yan, Mr. Chair. At yes, Mr. Chair. Your Honor, pwede po ba pakibanggit nyo kung sino ang supplier o manufacturer? Mr. Chair, dito po, AutoKid, ang sinasabi po nung kasama ko sa picture na chairman ng kooperatiba. And yan po, nakikita po. So hindi totoo po yung previous feedback ng LTFRB. Next please. Mr. Chair, ito po ay mga tao lamang po doon sa area ang nakausap ko. Yan po ay sa Marikina. At accordingly, 25 units po yung naka-junk. Hindi na nag-ooperate since pandemic time. Kahapon ko lamang po yan na tinarbaho, Mr. Chair. Just to prove na hindi po tayo nagpe-present dito ng unreliable information. Next please. And Mr. Chair, ito po yung sa Iloilo. At apparently, inaamin po ng LTFRB na may problema dyan. Meron lamang po akong gustong itanong, Mr. Chair, sa LTFRB, after my presentation, sasabihin pa rin po ba ninyo na yun ay nakaparada lamang during the pandemic time, Mr. Chair? Mr. Chair, ibang resource person po ata ang nagsabi na nakaparada sila during the pandemic. Kaya nga po, Mr. Chair, ang maging lesson sa ating lahat, pag may feedback or update, i-validate po natin ang tama. At para hindi po nasasayang ang ating oras dito. To continue, Mr. Chair, during the previous hearing, meron pong driver operator na nag-present na according to him, fake yung consolidation na nangyari doon sa Region 6 as far as he is concerned. Napakita niya po yung original copy ng kanyang prangkisa pero napasama siya sa consolidation. Mr. Chair, maaari po bang malaman kung ano na ang ginawa ng LTFRB regarding that issue? Mr. Chair, I apologize. Hindi ko po ata na-note yung binabanggit nyo ngayon, Mr. Chair. Doon sa nakaraang hearing po? I think second hearing, Mr. Chair. Meron po ba ditong taga Bacolod or Iloilo? Please. Can you identify sino po yung nag-present na sinasabing fake yung consolidation na hawak niya yung original? Mr. Manibela, can you identify? Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon po sa lahat. Galing po sa Bacolod, kaya Mr. Rudy Catedral, ang presidente po namin doon. Hindi ko na lamang po nadala. Nandito ba? Si Rudy. Hindi, yung papel. Yung Sa Bacolod,
Mr. Chair, kay Mr. Rudy Catedral. Hindi lamang po siya nakapunta ngayon at lack of budget po. Thank you, Mr. Chair. May record po niyan, Mr. Chair. So, if I may, Mr. Chair, pwede po bang imbestigahan ito ng LTFRB and submit report? Yes, Mr. Chair, hingi na lang po kami ng copy nung binabanggit ni Mr. Balbuena. Thank you, Mr. Chair. Land Bank, please. Meron po ba tayong representative from Land Bank? Mr. Chair, maaari po bang malaman sa Land Bank kung totoo na yung Naton Transport Cooperative ay sa kanila umutang ng 40 units ng modernized imported vehicles? Yes po, Mr. Chair, Naton. Mr. Chair, may I be recognized? Mr. Chair, totoo po yan. Isa po sa mga pinahiram ng Land Bank of the Philippines, yung isang kooperatiba na may pangalang Kooperatiba Naton, Multipurpose Cooperative, kung saan sila po ay nakautang para pambili ng 40 units. Totoo ba, Mr. Chair, from Land Bank, na itong kooperatiba naton ay hindi nakakabayad ng kanilang utang sa Land Bank? Mr. Chair, ang kooperatiba naton po ay kabilang sa 6 na kooperatiba na aking binanggit nung nakaraan bilang isa sa mga hindi nakakabayad. Gaano na po katagal silang hindi nagbabayad, Mr. Chair? Mr. Chair, hindi ko po alam. Wala po akong record kung kailan sila nagsimulang hindi makabayad. Pero sa kasalukuyan, sila po ang status po ng kanilang loan ay past due pa rin. So, Mr. Chair, kung hindi po masagot ng Land Bank representative, pwede po bang ma-submit ninyo ang report within after 3 days, Mr. Chair? Gagawin po namin yan, Mr. Chair. Pwede po bang indicate ninyo kung magkano yung total amount and ilang years or months na sila hindi nagbabayad, Mr. Chair? Gagawin po namin yan, Mr. Chair. Mr. Chair, tama po bang isipin na yung perang ipinauutang ng Land Bank ay pera po ba ng ano yon, pribado ng taong bayan, ng government? Ang pinauutang po ng bangko, specific po sa Land Bank, ay mula sa mga depositors. Ito po ang natural na negosyo ng mga bangko kung saan ang mga deposit na nakalap nito ay pinapautang upang mag-generate po ng income. Doon po sa mga nakita ninyong units na present natin, na talagang hopeless na ma-recover pa. Ano po, kasi marunong naman tayo pare-pareho sa vehicles, especially sa maintenance issue. Kung nakajunk na po ba na ganyan, ano po ang plano ng Land Bank, Mr. Chair? Mayroon po tayong proseso, Mr. Chair, na sinusunod kapag nagkaroon po ng ganitong pagkakataon kung saan hindi nakakabayad ang mga nakautang sa atin. May mga hakbang po tayong ginagawa. Isa po dito ay ang tinatawag nating restructuring ng account kung saan binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga nanghiram sa atin upang makabawi, kung saan nire-reschedule po natin ang kanilang pagbabayad. Ipagpalagay ko po na ako yung may utang sa inyo at meron akong 20 or 30 units na hindi ko na magamit. Sa tingin po ba ng Land Bank, applicable pa sa ating transaction yung restructuring? Ang restructuring po ay pinag-uusapan ng handling account officer o yung empleyado po ng Land Bank na humahawak dun sa account na yon. At ito po ay masusi nilang inaaral at gumagawa po sila ng mga hakbang upang matulungan ng ating kooperatiba. Sa pamamaraan na magiging magaan po sa Land Bank at magiging magaan din po sa kooperatiba. Mr. Chair, huwag na po nating pagandahin ang kwentuhan dito.
Kasi nakikinig po yung ating mga kababayan. Ang tinatanong po natin sa land bank, ano po ang maaari ninyong gawin kung nakajunk na yung mga units? Hindi na nabiyahe eh. Ano po ang plano ninyo? Hindi na po nakakabayad eh. Ano po ang plano ng land bank? Mr. Chair, nagkakaroon po tayo ng remedial action. Kasi bilang po sa remedial action natin, kung wala na po talaga, ay kasama na po rito ang legal action. Action na legal kung saan magkakaroon po tayo ng pagsasampa ng kaso. Sino po ang inyong kakasuhan, Mr. Chair? Sa pagkakataong ito, kung sino po ang nangutang sa land bank. Sa pagkakataon po ng kooperatiba natin, ito po ay ang kooperatiba natin. Mr. Chair, wag na po natin pahabain yung kwentuhan dito. Ano po? Sa tingin po ba ninyo, ang dami na kasing units eh. Naitanong ko lamang po ito, Mr. Chair, kasi kung depositor ako ng land bank at yan po ay hindi ninyo na-address properly at magtutuloy-tuloy, nakakatakot pala. Kasi po, hindi ninyo pwedeng i-recall yung mga units. Wala namang bibili niyan para ibenta ninyo. Kung ipakilo naman ninyo sa junk shop yan, I don't think makaka-recover kayo even 10% na pinautang ninyo. Mr. Chair, nabanggit ko po ito on behalf of depositors na hindi siguro, with all due respect sa land bank, hindi naman siguro tama na ganon, pautang tayo ng pautang. Na kitang-kita natin na hindi nakakabayad. And Mr. Chair, meron lamang po akong gustong i-validate na sinasabi na may nautang na units, hindi nakakabayad, hindi nakakabiyahe, nakautang pa rin ng additional units. So very alarming ito, Mr. Chair. Nakikita ko po kasi with respect to land bank, parang they do not care eh. Basta makapagpautang, okay lang. So, hindi tama yan, Mr. Chair. Pwede po bang malaman sa DBP kung kayo po ay may kaparehong problema nitong ating pinag-usapan with Land Bank? DBP, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may be recognized po. Yes, I confirm po we have a similar situation with Dan Bank po. Ilan pong kooperatiba or corporations ang hindi nakakabayad sa inyo? As of December po, we have 28 po. 28. Gusto ko yung sagot mo, DBP. Yan ang mga gusto ko, Mr. Chair. Diretso sumagot. Huwag nang paikot-ikot. So kung 28 cooperatives or corporation, a total of how many units po yung involved dito? Ko-compute pa ho ko, Mr. Chair, no? So if you could give me some time lang po. Roughly estimate na lang po kasi yung oras natin mahalaga. Kung 28 cooperatives or corporations, average of more or less ilang units po ang utang nila? Iba-iba po kasi ito eh. So siguro mga 20 on the average po. But So- that's not exact po, Mr. Chair. So I have to be careful in answering. Yes. I'm under oath Yes. po eh. So dahil nag-iingat ka, ako na lang mag-calculate. Okay po. So kung 28 corporations or cooperatives yan, at the average of 20 units, that is more or less 500 units. Tama po ba? More or less. Tama po, 560. Magkano po per unit? Hindi po sa year na pinurchase, meron pong 1.7, meron pong hanggang 2 million mahigit po. 2 million times 500 units. Magkano po yon? 1B? Billion of pesos. Hindi po ba nakakatakot kung depositor ninyo ako, DBP? Hindi naman po because minamanage naman po namin yung risk exposure So- sa loans po. Okay, sabi po ninyo, hindi nakakatakot. Ano po ang plano ninyo doon sa hindi na... Alam nyo, Mr. Chair, every time I ask somebody or the DBP, pinagpapalumagay ko na ako driver, ako operator. And ako po, Mr. Chair, 100% kumpiyansa tayong lahat mabubuting tao. Meaning, kung kaya kong magbayad, magbabayad ako.
Hindi nakakabayad ako siguro kasi may problema. Ganon ang pananaw ko po dito, Mr. Chair. And ako, kumpiyansa na responsable ang mga drivers and operators. Pero hindi sila nakakabayad. And nakita po ninyo sa mga ebidensya natin, ilan pa lang, Mr. Chair, ang inikutan ko, ang dami nang naka-junk na units. And according to them, there are two problems, Mr. Chair. Number one, walang drivers. Kasi imagine, Mr. Chair, kung ako nga naman, may dating 2 units o may 3 jeeps, pumasok ako dito, tapos magiging driver na lang ako, so sweldohan, underpay, tapos wala akong ini-expect na maganda, ba't pa nga naman ako magmamaneho? Second issue, Mr. Chair, is lack of spare parts para isaayos. So, gusto ko lang malaman, Mr. Chair, sa DBP, doon sa mga nakita natin, ganun po ang na-experience ninyo. And hindi man ako ang DBP, wala akong nakikita ang chance na makakasingil talaga kayo eh. So ano po ang plano ninyo? Kung sakaling hindi na makabayad itong mga ito. Alam ko naman, with respect sa inyo po, DBP, hindi mo naman po pera yan eh. Pera ng depositors yan eh. So, binabanggit ko po ito kasi sino ba ang depositors natin? Kapwa natin Pilipino. Ang gusto kong i-point out dito, Mr. Chair, with respect to Land Bank and DBP, dapat po, huwag kayong sunod lang ng sunod. What I mean is, makipag-usap kayo sa LTFRB na paano to? May problema tayo. Pag-usapan natin to. Hindi pwedeng pag nabuo yung kooperatiba or corporation, i-comply yung requirements, pautang na lang kayo ng pautang. Sana, Mr. Chair, wag naman ganon. Na parang, you do not care eh. Pasensya po. Pero yung po ang nakikita ko, na hindi natin dapat payagan. Kasi, nagsisimula pa lang tayo, ang dami na po nating basura, Mr. Chair. So, sana, Mr. Chair, ito naman po ay siguro unsolicited advice, friendly advice, DBP, and Land Bank. Siguro upuan po ninyo ito. Kasi wala naman akong knowledge sa bank management, pero nakikita kong direksyon po nito. Madidisgrasya ang pondo ninyo, kawawa ang depositors. So, Mr. Chair, Are you going to another point? yes, Your Honor. Mr. Chair. Pwede bang mag-interject? Yes, Mr. Chair. Land Bank at saka DBP. When you grant the loan, anong collateral? Wala? If I may, Mr. Chair. Yung ano po, yung unit po mismo po. So, kung hindi makapagbayad, halimbawa yung kooperatiba na may-ari ng mga naka-junk na sasakyan, you will run after these junk vehicles? Yeah, that's part of the action plan po, or the course that we have, Mr. Chair. Land Bank, sa inyo pa naman nadideposo yung aking sweldo rito. Pati sa amin, sir. Lahat kami, halos karamihan dito, ang sweldo namin ay nasa Land Bank. Ay, pakitingnan po ninyo dahil, you know, I was not born yesterday. Alam ko rin naman na yung bangko, merong kalintikan din kung minsan eh. In my almost 77 years of existence already and being in government for more than 40 years. Yeah. Mr. Chair. You, as the Honorable Busita stated, tingnan po ninyo ito. Mr. Chair. Yeah, and I can see that you're taking care of it now dahil nakikita ko kayo na may nag-a-apply ng loan for 60 units. 15 units lang yung ina-approve ninyo eh. Nakikita ko naman sa data eh. So, Mr. Chair, if I may. Yes. Yeah, I just would like to state po na when we evaluated the project, hindi naman po ganun na automatic approve na po kagad.
there are due diligence naman po being undertaken, and we're operating on good faith na this, I mean, there is a study naman na being look into by the bank, no, before granting. That's why nga po some are, even if they have 60 granted na sa LPTRP, we only provide 15. That's part and parcel of the due diligence. Kaya lang, let's consider din po that we came from a pandemic. That's why po some of them nahirapan na pong mag-recover given yung pandemic situation din po na nag-compound na rin po yung loan. So it's not really na hindi viable yung route or ano and anything. Please consider lang po yun. So kasi parang it appears na, sorry po. Yes. Ang ginagamit po yung rason kasi is pandemic. But if we look at the yung binabanggit ni Honorable Busina Cooperative Naton, it started in June 2022. Pawala na yung pandemic.